Welcome back to our channel. For today's vlog guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung naging buhay ko and yung mga naging experiences ko nung ako po ay isa pang OFW noon sa Dubai. Bago po ako mapunta ng Dubai, ang kauna-unahang trabaho na in-applyan ko is para sa bansang Oman. Kaso, hiningi ko yung approval ng mga kapatid ko kasi mga OFW din sila. Pero that time, sabi nila dahil first time ko mag-abroad at babae pa ako, wag daw sa Oman. Medyo baka hindi ko kayanin kasi ang Oman po, striktong bansa. Hindi ko lang po alam sa ngayon. Kung sino man po yung taga-Oman sa inyo, pakisabi na lang po kung anong status ng bansang yun ngayon kasi noon kasi super strict po ang Oman. So, ayun po, na-reject ko yung offer sa akin ng agency na mag-work sa Oman. Nag-try pa rin po ako after noon na mag-apply pa rin through yung work abroad site guys, kung familiar doon. So, doon lang ako nagpapasa ng resume ko. Actually, wala naman akong balak mag-abroad, pero hindi ko alam kung bakit lagi akong napupunta sa site na yon at nagpapasa ako and nag-check ako lahat ng mga job openings na related po sa course ko, which is accountancy. So, that time, naka-receive ako ng isang call from an agency somewhere in Pasig. And yun nga po, ang job na hiring po sa Dubai that time is sa billing. So, from 7 o'clock in the morning, nagpunta na po ako for initial interview and natapos po kami 10 o'clock na po ng gabi. Ang dami-dami pong aplikante that time. Hindi lang po sa office, kundi as merchandiser din. Kasi yung pong company na ina-applyan namin is a retailer po sa Dubai. And sobrang kailangan nila ng mga merchandiser at mag-work sa billing. And then, ayun, worth it naman po yung pag-aantay ko kasi sa initial interview, nakapasa po ako. And then, yun nga, schedule ako for final interview after 2 days. So, bumalik po ako ng final interview. Saglit lang. After po ng interview, syempre, medyo nosebleed kasi yun, ang nag-interview is yung mismong may-ari po ng company. So, dugo-dugo ang ilong ko. Pero, naipasa ko naman po. And, ayun, diniscuss nila sa akin yung offer. And, ano yung mga prosesong gagawin ko sa pag-alis ng bansa po, pa Dubai. And, ayun po, bumiyahe kami pa Dubai. Nakalapag kami ng Dubai, siguro last week of May na po yun. And nag-undergo po kami ng training for siguro mga almost 3 weeks. Pero that time, nasa accommodation po ako. Kasi, bali ang kasama dun sa contract namin, yung housing allowance, which is worth 500 dirhams. Huwag niyo na pong itanong yung sweldo ko kasi sobrang liit lang po. Ang company po is owned by an Indian. So, maganda po silang magpalakad ng kumpanya, pero pagdating sa sweldo, yung hindi ko naman nilalahata, yung iba po. Pagdating sa sweldo, masyado talagang maliit yung offer. Pero green-up ko na din po kasi stable yung company and kilala po siya sa UAE na retailer. Hindi ko na lang mabanggitin yung pangalan ng company. Basta nagsistart siya sa letter E. Kilalang kilala po siya sa buong UAE. Distributor po sila ng mga Samsung products and appliances like Hitachi. Yung Samsung TVs and mobiles. Syempre, first week ko sa ibang bansa, talagang mafe-feel mo yung homesick talaga. And mas lalong na-feel ko yung homesick kasi yung naging trato sa amin, nung mga kahapwa namin mga Pilipino sa accommodation, hindi po naging maganda sa totoo lang. Dahil bago kami, syempre marami na doon yung nauna sa amin. And yung naging pwesto naming dalawa nung kasama ko sa room is sa taas kami kasi double deck po siya. And di ko alam ba't pinaghalo kami, office at saka mga merchandiser. So, yung time namin magkaiba syempre. Kaming mga nasa offices, umaga po ang schedule namin, umaga po ang duty namin,
And yung mga merchandiser, syempre iba-iba sila ng time. So may dumadating na ng gabi, madaling araw, and wala kang choice, magigising ka talaga kasi medyo may kaingayan, and talagang yung iba sa kanila talagang walang pakialam na talagang mag-iingay talaga. Tapos, ang masakit pa, no homesick ka na nga, yung pang kasama mo sa mismong bed na yon, double deck, yung nasa baba, nag-aasta-asta pang reyna-reyna guys, na akala mo pag-aari niya yung kama, pag-aari niya yung room, na konting kibot ko lang, konting galaw ko lang, magagalit. Hindi naman niya sinasabi sa akin na ganito, ganyan. Basta makakarinig ka na lang ng mga ganyan, no? Ganyan. So, yung palang nakakainis na guys. Nakakalungkot talaga na kapwa mo pa Pilipino yung magtatrato sa'yo ng ganun. Kaming magkasama, madalas kaming wala sa accommodation kapag off namin. Dinadalaw namin yung kapatid ng boyfriend ng kasama ko noon that time. So, siya rin yung naging dahilan kung bakit nag-decide kami na mag-leave out na. Kasi hindi na namin kinakaya yung talagang pagtatrato sa amin dun sa accommodation. Pati sa pagluluto guys, sobrang hirap. Na parang akala nila sila na talaga yung nagmamay-ari din ng kusina, na di nila kinukonsider na meron pang magluluto. So, sobrang hirap po talaga. So, yun yung naging way, siya po yung naging way para makalipat kami and magpaalam na mag-leave out na. So, yung nakuha naming flat, kasama po namin dun si ate, isang room siya sa isang flat, and nakamura pa kami guys kasi yung flat is 400, yung room lang is per person is 400. So, meron pa akong naitabing 100 dirhams that time na pwede kong mapadala sa Pinas or pwede kong maging allowance. Na-assign kami sa billing, sa pagbibil ng mga Samsung products, yan, mga orders for Samsung TVs and Samsung mobiles. Siguro, nandun ako for almost 2 months din. Kasi at that time, yung kasama ko na digital and installation coordinator, na para siyang customer service din guys, kasi siya yung nagdi-deal with the customers and sa mga dealers. Siya yung nakikipag-usap sa mga customer. At that time, nakita ko yung hirap niya, na lagi siyang umiiyak guys, na napapagalitan ng customer, napapagalitan ng mga amo, nakikipag-away sa mga salesman dahil sa mga deliveries. So, sobrang awang-awa ako sa kanya, na yun nga, nakita ko na nag-request siya sa amo namin na kailangan niya talaga ng assistant para tulungan siya. Eh, hindi ko din alam guys kung bakit sa lahat ng maa-assign, ako talaga yung napili ng amo ko. At first, temporary lang, hindi ko alam na magiging permanente ako. So, ayun, tinulungan ko lang siya sa pagtatawag ng mga customer, pagko-convince ng customer. Wala talaga akong ka-idea sa ganung trabaho, guys, kasi hindi naman yun talaga yung trabaho ko sa Pinas. Wala akong alam sa customer service. Wala akong experience. Pero, yun talaga yung naging challenge sa akin. Alam nyo ba, sa tuwing magre-ring yung telepono, kabado na ako. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin kasi pwedeng yung customer is galit na galit, nakakausap sa'yo at magpa-follow up ng delivery. Hanggang sa yung sinabi nilang temporary lang, naging permanente guys. So, dalawa na kaming naging coordinator ng Samsung Group Division. Sobrang ang lungkot ko kasi that time, 3 months pa lang ako, parang pasan ko na talaga yung mundo. Gusto ko nang umuwi kasi sobrang stress ako dun sa trabaho, guys. Mayat maya may tawag, walang tigil yung tawag. Mayat maya ang daming deliveries na kailangang matawagan ng mga customer. And if in case na meron mang delivery na hindi ma-deliver on time, kailangan namin i-convince yung customer, guys. Tapos, ang hirap noon kapag ang customer is tinatawag nila noon na irate customer. Yung talagang putak ng putak pag hindi na-deliver yung mga TV nila.
Mostly, ang mga, ang mga customer po namin is Indian and lokal. Sobrang grabe yung kaadikan nila sa pagbili ng TV, guys. Pag may sale na TV, talagang bumibili agad sila. So, ayun, maraming sale talaga dun sa company namin. Kaya, hindi mo rin maiiwasan na syempre yung mga salesman, mga merchandiser, talagang magpupursige na tanggap lang ng tanggap ng order. Kahit na minsan talagang wala na rin sila sa oras ng pag-accept ng order na hindi na nila nasusunod yung time. Kaya doon nagsisimula yung diskusyon, doon nagsisimula yung problema na hindi na di-deliver yung TV sa mismong customer on time. Kasi tinatanggap pa rin nila kahit alam na nila natapos na yung cut-off. So, ayun, dun papasok talaga yung pagkainis mo sa mismong mga ahente na talagang nakikipag-away din ako. Sinisigawan din nila ako na naiiyak na lang ako minsan, guys, na tinatago ko na lang. Nagpupunta ako ng CR para umiyak kasi talagang tensyonado ko at stress na stress ako sa trabaho. Na kahit off ko, guys, hindi ko kailangang i-off ang telepono ko. Kailangan lagi siyang naka-on and mayat maya, parang wala ka ring day off. Kasi mayat maya, tatawagan ka din para hingiin yung status ng ganito, ganyan. Though hinand over ko naman sa kapalitan ko bago ako mag-day off, pero nangyayari pa rin talaga yung mga ganung bagay. Tapos, syempre kami yung taga-print din ng mga purchase order coming from the dealer, sinesend nila through email or through fax. Sobrang hirap po nung trabaho na 3 taon po yung kontrata ko na wala pa akong 1 taon. Gusto ko nang mag-give up. Pero, inaccept ko na lang as a challenge, guys. Lalo't, alam nyo ba kapag may mga sobrang malalaking sale, syempre sa mga malls, sa mga malalaking store na katulad ng Carrefour, ayan, doon sobrang dami po ng sales. Kaya kaming dalawa na coordinator, minsan hindi kami sapat para mag-convince ng customer. Yung mga tulong na rin sa amin na tumawag sa mga customer. Yun talagang sobrang toxic talaga. Kasi ang dami mong tatawagan na customer para i-check yung mga nakalagay sa delivery order. Kasi hindi naman po kasi lahat ng pinapunch ng dealer doon is tama. Tapos minsan wala pang address. So, kailangan mo talagang tawagan yung customer for the exact address. So, ayun po. Minsan dumadating yung point na may nakakalimutan kaming i-print dahil sa sobrang dami po. So, ayun. Nagiging cause ng cancellation. Kaya, nape-principal's office kami, guys. Kasama ng ahente. Akala ko noon talagang matatanggal na ako sa trabaho kasi merong isang malaking order po na na-cancel dahil hindi nakita yung email nung dealer. Nalingat, di ko alam kung anong, di ko na maalala po kung anong talagang naging dahilan, pero hindi po siya na-print. So, ayun po, nag-cancel ang customer, pero trinay pa rin namin na tawagan. And minsan, may mga customer na talagang napapakiusapan naman. Meron naman yung mga wala talaga na talagang irereklamo ka pa talaga. Meron pang isang customer, guys, na nagtatrabaho sa radio station. And hindi po na-deliver yung TV niya. So, pinapakiusapan namin siya na i-reschedule. Pero ayaw na ayaw po niya. Until nagbabanta na siya, nasisiraan yung kumpanya, sisiraan niya po ako. And pag ganun na yung mga sitwasyon, guys, pinapasa ko muna sa amo ko, mismo dun sa department. Pag di niya nakaya, pinapasa na po namin sa pinaka-head po nung digital. Sobrang hirap. Sobrang nakikipag-away ako sa mga ahente. Nakikipagsagawan ako minsan, guys. Pero alam nyo ba, nung huling buwan ko na, sabi ko hindi na talaga ako magre-renew kasi hindi ko na talaga kaya.
tama na yung 3 taon na ginugol ko doon, at least kahit papano naranasan ko yung ganong trabaho, and kahit papano naging additional experience siya sa akin kahit na sobrang hirap pero talagang challenging siya, guys. Dumating din yung point na nagkaroon ng wrong delivery na nakiusap sa akin yung merchandiser, guys, na i-trace namin kung saan napunta yung delivery, and luckily na hanap ko kung kanino napunta yung delivery. So, tinawagan ko yung customer and nakikooperate naman siya, pero sabi niya that time, kailangan naming pumunta agad-agad kasi maglilipat siya. Otherwise, kapag hindi namin siya naabutan, tangay-tangay niya na yung home theater, guys. Yung home theater that time is worth 70,000 pesos, guys. So, sobrang nakakaawa yung merchandiser kapag hindi namin yun na-recover kasi syempre, saan siya kukuha ng 70,000? So, parang part din ako nung kalbaryo niya kasi baka maano rin ako madamay. So, kailangan gawan ko rin ng paraan para rin makatulong sa kanya. So, buti na lang that time, yung asawa ko, boyfriend ko siya nun, tinulungan din talaga ako. So, kaming dalawa yung nagpunta mismo dun sa Jumeirah, dun sa building kung saan nakatira yung customer, and muntik-muntikan na namin siyang hindi maabutan, guys, kasi paalis na siya that time. Pero, ayun, nakuha namin yung home theater, and kami na lang yung nagbiyahe, pinahin namin yung home theater, at buti may kaibigan siya na nagtatrabaho sa warehouse, ibinalik namin dun yung home theater. So, yun yung mga ilan talaga sa mga bagay na naranasan ko sa pagiging coordinator, guys. So, 3 years, pinakausapan ako ng mga ahente na mag-renew nga daw. Sabi ko, hindi na. Ayoko na. Doon mo rin makikita na concerned din naman sila sa'yo na talagang na-value naman nila yung naging trabaho mo. Na talagang na-appreciate nila yung naging effort mo and yung talagang dedication mo sa trabaho. Kaya naiyak din ako that time kasi marami ring salesman yung talagang nagpakita naman ng suporta sa'yo na talagang sinasabi nila na mabuti kang tao, maganda yung naging trabaho mo. So, na-winish ka nila na makahanap ng mas maganda pang trabaho. So, yun lang yung pinagpapasalamat ko din sa kanila na kahit minsan nag-aaway-away kami, pero ayun, at the end of the day, nagtatawa na naman na kami, guys, nagbibiruan. So, ayun po. Kaya medyo malungkot, pero para sa akin, relief na din kasi nakawala na ako sa ganung trabaho na sobrang stressful. Sa totoo lang. Pero challenging. And after nun, guys, nag-apply ako naman as accountant sa isang accounting firm. So, from coordinator, na-miss natin yung, syempre, yung talagang trabaho natin as accountant. So, na-hire po ako bilang general accountant sa isang auditing firm. Maliit lang po siya na auditing firm, pero mas malaki yung naging offer sa akin. Pero hindi naman ganun kalaki, pero at least kahit papano, nag-increase yung sahod ko. Ayun na, naisip ko po na dahil accountancy naman yung talagang natapos ko, so gusto ko naman i-practice yung talagang general accounting. So, magandang experience po siya sa akin kasi sa Pilipinas, hindi naman ako talaga nag-handle ng buong accounting, ng general accounting. Minsan nasa accounts receivable ako, minsan nasa accounts payable ako. Pero at that time, nung nasa Dubai ako, guys, lahat pinagdaanan ko from posting ng mga entries to pagpe-prepare ng mga financial statement. Ayun na tutunan ko sa Dubai, sa auditing firm. Pero doon din pumasok din po yung problema kasi maliit lang po siyang auditing firm. Kapag hindi kami nakasingil ng payment from the client, nagkakaroon ng time na nade-delay po yung sahod namin. So, minsan, umaabot ng 1 buwan na hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pera kasi wala eh. Kailangan ko mag-antay
hindi ako nakakapagpadala sa Pilipinas, pero naiintindihan naman ng mama ko that time. So, ayun na, kailangan ko ring humiram ng pera sa mga kakilala ko, minsan sa boyfriend ko, yan yung asawa ko, kasi kinukulang talaga ako. Kasi wala pa nga yung sweldo, delayed, ganyan. And kailangan ko rin magpadala sa Pilipinas dahil nag-aantay din sila. So, yun yung mga naranasan ko po as an OFW. Hindi po madali talaga na maging OFW, kaya sobrang saludo ko sa mga kapwa natin kabayan na nagtatrabaho po sa abroad. Sobrang hirap po guys, kung alam nyo lang. Kaya sana, kung nakikita nyo man po silang nag-e-enjoy sa labas, nagmumol, pagbigyan nyo na po sila. Kasi alam nyo po, ako nun, nakaranas ako na sabihan na puro ka labas, puro ka mall, ganyan-ganyan. Pero kung hindi nyo lang po alam, wala naman pong bayad ang mall. At kung magmumall naman po ako, hindi po ako gumagastos. Never po akong bumibili na hindi kailangan. So, parang yun lang yung way namin para makalimutan yung pagka-homesick namin. Makita nyo man po kami sa mga park na nagsasaya. Libre po ang park, wala pong bayad. So, sobrang stressful po ng trabaho ng mga OFW. Hindi nyo po alam yan, pero tinatago na lang ng iba nating mga kabayan yung lungkot na nararamdaman nila para hindi na rin mag-alala yung mga pamilya nila sa Pilipinas. So, ayun po, sana po, intindihin na lang po natin kung makikita man silang nagsasaya, makikita nyo sa mga mall, sa mga iba't ibang lugar, kasi, yun lang talaga yung nagpapasaya sa kanila guys, sa kabila nung homesick at lungkot na nararamdaman nila. So, ay sa mga pamilya po ng mga kababayan nating OFW po, kung may mga times po na medyo nade-delay po yung pagpapadala nila, intindihin na lang po natin, baka po may rason kung bakit nangyayari yun. And patuloy lang po natin silang kausapin, kumustahin palagi. Kasi mahirap po talagang mag-isa sa abroad, lalo yung iba wala namang kausap, ganyan. Sana po ipagdasal natin sila, lalong-lalo na yung kalusugan nila, lalong-lalo na po ngayong pandemic. Pinagmamalaki ko po yung mga OFW nating kababayan sa iba't ibang mga bansa. Mag-iingat po kayong lahat dyan, mga kabayan, kung saan man kayo sa mundo. And, ayun, siguro, kung ano man yung nakwento ko, yung iba sa inyo naranasan din yung mga ganong problema. Pagka-delay ng sweldo, sobrang toxic ng trabaho, na wala kang choice kundi tapusin po yung contract nyo. Kasi, pag di mo tinapos yung contract, mape-penalize ka. So, wala kang choice kundi tapusin yung contract kahit na ang hirap ng trabaho. So, ayun po, sana po may natutunan po kayo sa aking na-share for today. Mag-share lang ako sa inyo ng ilang mga pictures from my previous job po sa Dubai. So, ayun guys, see you again on my next vlog. Thank you for listening sa akin pong mga maraming salamat pa sa inyo lahat.